Kahapon mga kababayan, September 5, nanawagan pala si Atty. Harry Roque, pati si Ka Eric Celis ng Another EDSA. Gusto nilang kopyahin yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Indonesia. Yan o, bilangin natin yung pumunta sa EDSA. Yan si Ka Eric Celis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ng Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Kablapi, Bohol. Yan ang ating Pangulo. Kita ninyo yan? Yan ang pinagawa niya. Binisita niya yung mga bata sa paaralan. Diba? Napakasipag ng ating Pangulo. Ayan o, pilit na pilit yung panawagan niya, mga kababayan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan. Ngayong araw nga po. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo po sa ating podcast, Live with Dante M. Kahapon mga kababayan, September 5, nanawagan pala si Atty. Harry Roque, pati si Ka Eric Celis ng Another EDSA. Gusto nilang kopyahin yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Indonesia. Kailangan daw mag-alsa na yung mga tao para mapuwersa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign na lang dahil sa patong-patong na korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Lalo sa DPWH yung issue sa flood control projects, yung panawagan na kilos protesta nila sa EDSA po. Hindi man lang natin naramdaman, mayroon pala, ngayon ko lang na-discover, nag-share kasi sa atin ng video ni Harry Roque. Tapos chinik ko yung EDSA, may pumunta doon din, mga siguro, mga sobra 10 din. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun man talaga po. Yan o. Bilangin natin yung pumunta sa EDSA. Yan si Ka Eric Celis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isang dosena, mga kababayan. Idagdag pa natin itong mga nasa background. Ito, gwardiya. 13. Ito, nag-cross lang siguro sa kalsada. Idagdag na natin itong tarpaulin. 14. Kasi isang tao ito. 14. Sinama ko na yung picture sa tarpaulin, advertisement. Pumabot din sa 14. Baga kababayan, yung mga tao doon, hingaan niya din, Mr. Maravillas. Nangantsaw ka na naman. Walang tigil kasi sa panawagan ni si Atty. Harry Roque na mag-alsa na po, mag-EDSA People Power. Sabi ko sa inyo, hanggang 2028 pa kayo, ma-stress niyan. Kasi wala na pong maniwala sa inyo. Wala nang maisog. Lahat na talawan. Kahit nga yung mga supporters ni Kibuloy po, umayaw na sa mga maisog rally. Ayaw na nila. Kasi lalo silang napapahamak. Wala man maniwala. You see? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung 32 million supporters ni Sarang bumoto, talaga pong mga Marcos supporters po ang majority, 31 million. Yung 1 million or less than 1 million excess po, nagbago na rin po ng sinusupport. Umayaw na po sila kay Sara Duterte kasi hindi man nagtatrabaho. Alangan man iluklok mo yung hindi nagtatrabaho. Yung ating Pangulong busy sa pagtatrabaho. Galing na sa Bohol. Ngayon yung ating Pangulo, mas abot kayang bigas para sa mga taga-Bohol. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 20 pesos rice program sa Bien Unido, Bohol, kung saan 335 na sakong bigas pinagbili para matulungan ang halos 3,000 na sambayanan. Layo ng programa na palawakin ang abot-kayang bigas sa buong bansa hanggang maabot ang 15 milyong pamilya pagsapit ng June 2028. Sub-sub sa trabaho yung ating Pangulo. Yan ba? Malusog na school community sa ilalim ng bagong Pilipinas. Nakiisa ang Pangulong Marcos sa paglunsad ng Yakap Caravan ng PhilHealth sa Mandaog Elementary School sa Calapi, Bohol, kung saan 200 na beneficiaryo ang nakatanggap ng healthcare services. Personal ding inihandog ng Pangulo ang 2 smart board TV sa paralaan, pati na rin ang 180 na school bags
sa grade 1 and 2 students. Maasikaso yung ating Pangulo habang yung gusto nilang ipalit si Sara. Nasa dahig, hanggang ngayon hindi man nagtatrabaho, sumusweldo. Yung panawagan yung people power. 14 lang ang pumunta. Sinama ko na yung para madagdagan, pati yung carpooling. Kasi ito pa, inauguration ng Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Kaplapi, Bohol. Yan ang ating Pangulo. Kita ninyo yan? Yan ang pinagawa niya. Binisita niya yung mga bata sa paaralan. Diba? Napakasipag ng ating Pangulo. Ito, pakinggan natin yung kanyang sinasabi dito. Hindi lahat ng buong mundo dahil na nagbago lahat. Kaya natutunan na natin na dapat meron tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. At dahil sa kabila naman ito ay meron tayong mechanization program. Ibig sabihin yung pagbigay ng mga makinarya, mga traktor, mga backhoe, mga dryer, mga milling machine na maliliit. Tapos yung pati na yung sa patubig para sa mga mag-uuma, farmers. Ito po yung bagong teknolohiya na solar powered na po. Hindi na kailangan ng krudo. Basta't may araw, may kuryente, pwedeng paandarin yung bomba, meron na tayong irrigation. Lahat yan ay kasama lahat yan dito sa ating pagpapalagay ng mga ganitong klaseng irrigation project para doon lumaki ang ating produksyon. At nakikita naman natin na meron tayong nakikitang na gumaganda naman ang ani natin. Noong 2024, last year, kahit na nagtuyot ng 9 na buwan, bago nagbagyo, ng 6 na bagyo within 24 days, then dumaan dito sa Pilipinas, kahit na nangyari yun, record pa rin na pinakamalakapaling harvest. Ngayong taon na ito ay palalaki na naman natin yung harvest, pinakamalaki ulit ang magiging harvest ng 2025. Sa ngayon nga, nag-aani na yung ibang lugar. Kaya kaya na natin kalkulahin kung ano yung magiging total production natin. At kagaya dito, the 400 beneficiaries, 300 hectares ang service area dito. At ang pinakamalaga dyan, ngayon, yung service area, pwede na ang tatlong planting. Imbis na dati, hindi ganun. Kaya dalawa lang ang usual. Kaya yung production pwede natin ng ay biglang 3 planting season. At ito yung ginagawa namin sa lahat ng buong Pilipinas. Kaya mabuti naman dito sa Bohol because Bohol kailangan natin gawin ito kasi you are also a tourist destination. Kilalang tourist destination. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na kailangan dadaan sa Maynila. Dire-diretso na sila kung saan sila nanggaling, dire-diretso na sila dito. Dahil medyo inconvenient na kung dadaan pa ng Maynila, lilipat na naman ng sasakyan, bago sasakay, magbabayad ulit ng pamasahe. Kaya yun ang ating ginagawa para tulungan yung tourism industry dito sa Bohol. Ito nga lugar na ito, ang naging karanasan namin, yung mga tinatayo namin mga ganito, na mga dam, na mga sweep, basta water impounding, nagiging tourist destination. Dahil tama nga naman, maganda nga naman dito. Sinasabi ko kay Gob, pumunta doon, lagyan natin ng konting bubong, konting cover dito. Naglagay, pampiknik ng tao dito. Sarap nga naman magkapi-kapi dito. Tinitignan ng tubig, di ba? Kaya, pinapaganda ng ating Pangulo, bagong Pilipinas. May isa pang gamit kasi ito, hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. At ang usapan namin ni Gob, nakita namin magiging matagumpay ito dahil kung titignan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas. Kaya't hindi ma-preserve yung tubig, hindi magbabaha, hindi magla-landslide dahil magandang forest cover. Ang forest coverage kung tawagin. At nasisik yung lupa, hindi guguho dahil nga may malalaking puno na pagpasok nga namin. Congratulations talaga, Gob, na yung forest cover ninyo, mga watershed ninyo ay well protected. That's a very important part ng ating
ng ating project. Kaya para sa ating mga magsasaka ay gagawin namin ang lahat para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya walang maniwala sa inyo, Atty. Harry Roque. Yung gusto niyong ipalit, inotil. Di ba? Napakasipag ng ating Pangulo. Kaya tingnan ninyo yung mga panawagan ninyong rally, EDSA People Power, 14 lang yung pumunta. Yan o. Live at EDSA Shrine. Hala, taong bayan kikilos na. Korupsyon ng flood control. Sara Diskaya. Yan ang post ng isa sa mga vlogger nila, si Maui Spencer. Sabi niya, 22 hours ago. EDSA rally today. Mga kababayan, shout out sa Inday Cares Group, kay Kae, Ma'am Karen, si Oliver, former Yusek, Rangke, Ate Saira, Everyday EDSA Group, at sa lahat ng mga vloggers na nasa EDSA. Ayan sila, mga invisible yung dumalo. 14 lang yung visible. 12 nga lang. Mga ghost protesters. Kung may ghost flood control projects, may mga ghost protesters. Ngayon, nagtatatalak si kanya vlog, si Atty. Harry Roque. Ayan, pilit na pilit yung panawagan niya, mga kababayan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan. Ngayong araw nga po, meron tayong Black Friday protest. Oh. Kung kayo'y busit na sa mga pandarambong na nangyayari. Parang hindi na naliligo po. Sumama na kayo sa Black Friday protest. Grabe na ni stress. Si Ka-Eric, dalawa nga palang rally nangyayari sa EDSA ngayon. Dalawang rally na. Ka-Eric at yung Black Friday protest, nandyan po sa may Robinson. Kinakailangan po, ang galit ninyo hindi lang sa internet. Kinakailangan ang galit ninyo makita diyan sa lansangan. Ipakita natin muli ng tunay na soberenya at kapang taong bayan ay nagsabing tama na, sobra na. Wala nang maniwala sa kanila po. Magbag. At malinaw na po ang panawagan natin ngayon. Dahil ang Marcos Jr. ay pinayagan ang kumpanya ni Zaldico na nagbigay sa kanya ng napakadaming kontribusyon ng eleksyon para ma-corner ang mga manumaliyang 1 trillion worth of flood control projects, kinakailangan Marcos resign. Hindi po pwedeng siya ay naghuhugas kamay. Ang katotohanan, hindi naman mangungurakot ng ganyan ng mga otratisa at mga politiko kung hindi niya binigyan ng basbas. Yung ating Pangulo nga po, siyang nangunguna sa pagpapaimbestiga. Bubuo na nga po ng independent commission. Kasi sa tingin natin, hindi siya kumbinsido sa investigasyon ng Senado at pati ng Congress. Kasi nga po, may mga involved na politiko, congressman, senador. You see, kaya itong mga propaganda po ninyo, Atty. Harry Roque, hindi ito obra kasi alam ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang totoo. Ito pa. Zaldico, uwi ka na. Hindi ka po pwede magtago forever. Bagamat hindi gaya ko, hindi ka iko-contemplate ang baluslos dahil napakalakas mo. Diyan naman sa Amerika, pag ikay nakita, kasusuklaman ka. Kadidit. Pinatawi na si Zaldico, yung aming kababayan, at dating chairman ng Committee on Appropriations, ako Bicol representative. Si Zaldico po hindi pa uuwi. Sabi ni Pino Garbin, AKB party list representative, sa interview ng mainstream media. Bakit? Nagpapacheck up eh. Pero uuwi yun. Hindi man yun wanted na tulad mo. Di ba? Wala mang kaso pa. O kung may kaso na siguro, kayang-kaya yan harapin ni Zaldico. Mayaman si Zaldico, o di ba? Kayang-kaya harapin yan. Naghanap ka lang ng damay. Ikaw ang umuwi na rito. Kasi kailangan harapin mo na yung kaso. Kasi may warrant of arrest ka kasi puganti ka na ngayon. Qualified human trafficking. Kaya ikaw ang dapat umuwi na. Wala ka moral authority na magsalita kay Zaldico. Kasi si Zaldico, unang-una, wala pa mang kaso. Kumbaga, iniimbita pa lang para sa congressional inquiry or Senate inquiry para linawin yung kanyang involvement, alleged involvement sa mga flood control projects. Ganon yun eh. Medyo matagal-tagal pa siguro. Si Zaldico, hindi nagtatago. Yan ang report ng News 5. Garbin denies Zaldico is hiding. Itinanggi ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. na nagtatago ang kapwa Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico kasunod ng kontrobersya sa anomalyang flood control projects. Sinabi niya na maliban sa medical check-up dahil sa kanyang heart condition, nasa United States siko para samahan ng anak na nag-aaral sa isang universidad doon. Dagdag pa ni Garbi sa panayam sa Big Story ng One News nitong Biyernes, nakaalis na ang mambabatas bago pa ang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos.
at magsimula ang investigasyon sa flood control. Konektado si Ko at ang kanyang pamilya sa ilang contractor firms na nakakuha ng pinakang maraming flood control project ng pamahalaan mula July 2022 hanggang May 2025. Hindi man nagtatago, naghahanap ka ng damay. Ikaw ang nagtatago kasi wanted ka, pugante. Paano magtago si Saldico? Wala man dapat siyang pagtaguan kasi hindi man siya akusado. Iniimbestigahan pa lang para magpaliwanag. Wala mang kaso. Wala pang kaso. Baka sa future may kaso. Pero right now, wala pa man siyang kaso. Paano magtago? Walang rason magtago. Ikaw may rason na magtago kasi pugante. Tama po mga kababayan. Yan o. Ihan ka nga. Kaya mabuti pa umuwi ka na at linisin mong pangalan mo kung kaya mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Parang kinakausap niya sarili niya. Parang nakaharap sa salamin si Atty. Roque. Kinakausap yung sarili niya. Pero ang binabanggit na pangalan, si Saldico. There is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging chairperson ng Committee on Appropriations, and yet, yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandarampo. Habang hinahangaan ngayon ng taong bayan si Toby Tiangco at si Vico Soto at si Magalong, ang mga gaya mo kinasusuklaman. Ano ba yan? Kakonsyaba mo ba si Mr. Specker? Kung kakonsyaba mo, magsalita ka na. Dahil alam naman namin na kung kakonsyaba mo ang tambaluslos, hindi ikaw ang most guilty. Nagkikisakay si lahat sinasakyan niya yung issue. Sabihin mo yan sa sarili mo kasi ikaw wanted. Pwede ka pang magkaroon ng deal. Sa tingin mo ba may forever? Hahabol at hahabulin din kayo ng gulong na katarungan. Ikaw ang hinahabol. Kayo na mga Duterte. Yung amo mo ang hinahabol. Yung amo mo nga nakakulong na. May mga susunod pa. Kaya binira siya ng mga netizens po. Sabi ni Erna Mancebo, ano naman tawag sa'yo ngayon? Nasisiraan na ng tugtog si Harry Roque sa grabing problema. Siya man lang ang may kagagawa. Pero ayaw pang tumigil. Lahat ng problema hindi kanya pinapakialaman. Imbis na pumokus lang sa problema niyang pansarili. Kung ano-anong pinapakialaman ni Harry Roque. Sabi ni Ponce Silvana, kapon ang content nito, kaunti na ang savings niya. Ngayon, iba na naman, parang gilingan ng bunganga. Sabi ni Marlon Asuma, lakas makapag-advise, pero sa sarili niya, di niya ma-apply. Umuwi na daw si Saldico. Hindi pa nga tapos yung kanyang medical consultation sa Amerika. Umuwi na kaagad. Wala man rason na umuwi kaagad si Saldico. Naka-leave siya. Official leave. Diba? Ikaw ang umuwi kasi wanted ka. Talaga ito si Harry Roque. May pagkaluko-luko. Sabi ni Ophelia Moreno, umuwi na rin po kayo. Huwag mo pong iligaw ang kaso mo. Harapin nyo na rin po. Abogado di kampanilya naman po kayo. Di po ba? Sabi ni Merly Silva, hoy, harapin mo problema mo, hindi ang problema ni Ko. Problema niya yung problema ni Saldico. Diba? Sarili man na problema yun ni Saldico. Bahala man siya sa buhay niya. Hindi man hinihingi yung kanyang advice. Sabi ni Wendy Di Ocampo, mukhang stress na siya. Did Rocky know how far he has fallen? From one of the brightest human rights lawyer, now a fugitive. Sayang, naging law professor pa siya. Diba? As far as I know. Sinira ni Atty. Roque yung buhay niya sa kakadikit sa mga Duterte. Isabay-sabay sila na sinira yung kanilang mga sariling buhay. Ayaw pang umuwi, pinagtatabuyan na siya doon sa daig. Pinagtatabuyan, siksik kay Digong. Hindi nga siya makapasok sa detention cell at binawal na ng ICC po ang pagpapalabas ng balita. Binawalan yung pamilya ni Sara Duterte. Walang tigil kasi sa propaganda. Nakalata yung mga ICC judges. Walang tigilan niya sa paggagamit ng isyong ito sa propaganda para manggatong. Binawal, sinanksyon po ng ICC. Bawal na niya sa inyo na magpalabas ng anumang balita. Sabi ni Nelson Angeles, pinauwi mo, wala pang kaso.
Ikaw, meron na, mauna ka na lang. Si Leonardo Boduan, umuwi ka na rin, sir, at linisin mo pangalan mo. Di ba may kaso ka? May kaso ka rin. Siya yung may kaso, si Saldico, wala mang kaso. May investigasyon, pinapatawag, may subpena. Yung mga tao niya, yun ang pinaparap niya. Kasi siya may medical check-up. Before pa na nag-show na pala, nasa Amerika na si Saldico. Sabi ni Boyd Diaz, katulad mo, sabi ni Jean Manalang, sabay kayo ng flight. Sabi ni Chiefer Barcina Bersosa, wala na, nasiraan na to. Sabi ni John Birondo, ulul. Sabi ni Godzilla, uwi na po Atty. Roque, hanap kayo ni Mr. Pogo. Sabi ni Jesus Canlas, okit na, butanding, harapin mo kaso mo dito. Sabi ni Crisok, bakla, dito ka sa Pilipinas dumakdak. Edward Mams, ayusin mo. Ayusin mo nga wig mo. Sabi ni Sunny Tianson, ungas, manalangin ka muna, Rukita. Sabi ni Mark Lazaro, uwi ka na, pilo ka. Sabi ni Zacarias Abiri, walang kumapi kay Atty. Roque. Ikaw ang umuwi na daldaliro ka, may kasalanan ka, panagutan mo dito. Walang maniwala po kay Harry Roque. Pati yung panawagan na against sa people power para iupo si Sara Duterte, 14 lang ang 12. Dinagdagan ko kasi, 12 lang yung pumunta. Lagi natin pong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.